Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat. Welcome sa ating Midday Boost program. Ngayon pong araw ng Thursday. And as you know, ang Thursday ay araw ng pamilya. Pero alam nyo rin po na tayo po ay unting-unti na lang, ilang days na lang para sa ating Holy Week. Actually, start na po yan this coming Sunday na yung tinatawag nating Palm Sunday, yung linggo ng Palaspas. And sa araw ng Palaspas na ito, 'di ba, ang dami nating magiging event, ang dami nating mangyayari sa buong week kasi napaka-special yan eh. Ang Holy Week para sa mga Christian ay special. Bakit? Kasi yan yung final week at marami tayong matututunan sa final week ng buhay ng ating Panginoong Hesus nung siya ay nandito pa sa lupa. And isa sa magiging event natin sa Holy Week is ito, My Family at the Foot of the Cross, na kung saan by Saturday and Sunday naman magbibigay tayo ng oil para sa Sunday of Resurrection, na kung saan tinatawag natin bilang Sunday of Revival. So, nandyan po yung ating mga schedule para sa Easter Sunday. Pero, pinag-uusapan natin itong week na ito, itong My Family at the Foot of the Cross. That's the reason why even yung title ng pinag-uusapan natin is, posible pa bang maging maayos ang pamilya? Ito yung 5 dapat mong tandaan at ngayon yung part 4. And the same thing yung magiging reminder ko para po sa inyo na hindi nakapanood ng part 1 hanggang part 3. Kung natalunan mo yung part 1 hanggang 3 or may natalunan ka sa mga programs natin, maganda po na i-pause nyo muna ako saglit. Bumalik ka sa part 1, part 2, part 3 kasi dapat natin dapat natin tong maintindihan. Kung papanoorin mo yung part 4, hindi mo alam kung anong yung mga ibang verse na binasa ko para umabot tayo dito. Kasi kwento po yung binabasa natin. So, magiging putol sa inyo yung kwento kapag hindi nyo po napanood yung 1 hanggang 3. And lahat ng yan ay available sa ating YouTube channel. Punta lang po kayo sa YouTube and then search nyo po UCKG Hong Kong. And then doon po sa playlist, available po lahat ng programs natin. Hindi lang program ng Midday Boost, kundi yung Voice of Faith with Bishop, Problems and Solution with Pastor Gilbert. Lahat po yan ay available dyan sa ating YouTube channel. Naka-playlist pa nga yan para mas maging organized. Pero let's continue yung pinag-uusapan natin. Kung natatandaan nyo po, naputol tayo doon sa nagpipray sila. Nalala nyo? Kasi nakulong sila, pero yung reaction nila, imbis na gumawa ng reklamo, magmaktol, magreklamo sa Diyos sa Panginoon o magtampo sa Diyos na Panginoon, tama namang ginawa ko, bakit ang pangit ng naging resulta? Imbis na gawin yan, nagpray lang sila, and then, nagpuri sa Diyos, nagpasalamat pa sa Panginoon. What a very uncommon reaction. But we are going to continue yung topic na yan today. Dito tayo naputol. Nang maghahating gabi na, nanalangin sina Pablo at Silas at umaawit ng mga papuri sa Diyos. Nakikinig naman sa kanila ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y biglang lumindol ng malakas at nayanig ang bilangguan. Nabuksan ang lahat ng pintuan ng bilangguan at natanggal ang mga kadena ng lahat ng bilanggo. Sinasabi natin kahapon sa inyo na imagine niyo po yung lindol, walang nagbagsakang debris, walang nasugatan, puntirya yung lindol, target. Target doon sa pinto, target sa kadena lang. Paano yung explanation niyan? Walang explanation. Kapangyarihan lang ng Diyos. Kapangyarihan lang ng Diyos. And dito, ano yung continuation ng kwento na to? Kasi
naalala nyo po na merong bantay, merong inutusan doon. Okay, bantayan mo sila ng mabuti. Kasi nga, di ba, imagine nyo, hindi lang sila basta kinulong. Kinulong pa sila doon sa pinakasulok, sa pinakadulo ng kulungan, doon sila kinulong. And then, hindi lang sapat na basta nakakulong, meron pang nakatali sa kanilang mga paa. So, ibig sabihin, napaka-importanting bilanggo nila Pablo at ni Silas. And may gwardya, bantayang mabuti. Yan yung mission mo. Magbantay kang maigi. My goodness, ano kaya yung mangyayari sa kanya? But anyway, let's continue. Nagising ang gwardya at nakita niyang bukas ang mga pintuan. Akala niya'y tumakas na ang mga bilanggo. Kaya hinugot niya ang kanyang espada at magpapakamatay na sana. Pero sumigaw si Pablo, "Huwag kang magpakamatay. Narito kaming lahat." So dito makikita nyo po yung power ng pagsigaw, yung power ng cry out. And yan yung exactly na gagawin natin sa event natin. Sisigaw tayo kasi remember, yung Diablo, makikita natin kumikilos. Sino kayang kumilos sa utak ng gwardya na ito na magpakamatay na lang? Diablo for sure. Kasi tingnan nyo po kung paano yung Diablo kumikilos sa eksenang ito. Para bang na-transfer yung Diablo, parang hindi linulubayan sila Pablo at Silas. Nag-umpisa dun sa dalagita, so hindi pa matanda, dalagita, walang pinipili yung Diablo, na-transfer dun sa amo na gumawa ng gulo para makulong sila Pablo at Silas. And then ngayon, nasa gwardya na kumakatok sa isip para magbigay ng peking solusyon. Ano yung peking solusyon? Magpakamatay. Magpakamatay. Siguro po naiisip nyo na rin na magpakamatay. Mga kaibigan, naway umabot itong sigaw ko na para bang katulad ni Pablo na sumisigaw, huwag mong gagawin yan. Huwag kang gagawa ng something na pagsisisihan mo maski sa kabilang buhay. Huwag mong gagawin yan. May iwan ka, mahihirapan sila, huwag mong gagawin yan. Siguro, nakikinig ka sa akin ngayon, para bang nag-pop up lang ako, tapos ito yung napapakinggan mo. Huwag kang magpakamatay. Huwag mong gagawin yung ginawa niya. Huwag mong gagawin. So, ano nangyari nung sinabi dito? Yung akala niya tumakas. Sabi dito, huwag kang magpakamatay. Nandito kaming lahat. So, may kita naman na naman natin yung reaction ni Pablo na even wala ng kadena sa paa, even wala ng kadena yung bilangguan, bukas na yung bilangguan, hindi sila tumakas. Hindi sila gumawa ng mali. And ano nangyari afterwards? Nagpakuha ng ilaw ang gwardya at dali-daling pumasok sa loob at nanginginig na lumuhod sa harapan ni na Pablo at Silas. Pagkatapos, dinala niya sina Pablo sa labas at tinanong, "Ano ang dapat kong gawin? Dapat kong gawin ko, okay, para maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya." Kayo po na nanonood sa akin ngayon, siguro merong isang sitwasyon yung family members mo na napakakomplikado na. Siguro meron kang family members as of now na depressed. Meron kang family members as of this very moment na sabihin natin merong sakit, merong karamdaman, or merong mga sitwasyon na komplikado. And then, masyado kang mapagmahal. Walang mali sa masyado kang mapagmahal. Okay? Pero masyado mong inuubos yung sarili mo para sa pamilya mo. Remember itong magiging tip natin kasi yung direction dito is sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka at ang iyong pamilya. Anong dapat yung tandaan for today? Ikaw muna bago ang pamilya. Kung gusto mo na maayos yung pamilya mo,
ayusin mo muna sarili mo. Hindi, Pastor. Urgent na kasi pagdating sa anak ko. Urgent na kasi pagdating sa kapatid ko. Urgent, urgent, urgent. Yes, I understand. Maybe urgently talaga yung kailangan ng pagbabago. Pero mas urgent sa kanila is ikaw. Ikaw muna. Kasi kapag ikaw muna, nakakahawa yung pagbabago. Nakakahawa yung pagbabago. So, paano mo matutulungan yung depressed kung depressed ka rin? Halimbawa din dito tayo sa Hong Kong, maraming mga OFWs. And kapag inabuso nyo po yung katawan ninyo, inabuso nyo kasi, di ba, pag day off, part-time pa, trabaho dito, trabaho dyan, trabaho dito. Pag inabuso nyo yung katawan ninyo, darating po yung time na hindi ka makakakilos na ng maayos, mahihirapan ka ng magtrabaho, magkakasakit ka. So, ang ending, nadamay rin yung pamilya mo kapag di ka na makakapagtrabaho. So, yung pangangalaga mo sa sarili mo, hindi yan dahil selfish ka. Inaalagaan mo yung sarili mo para rin sa kapakanan nila in the future. Sabi ng Panginoon ganito, mahalin mo ang kapwa, so yung kapwa kasama yung pamilya natin dyan, tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Hindi sobra sa sarili mo. Kasi alam ng Diyos, tulad lang. Tulad. Pantay lang. Pero minsan, napapansin namin na minsan, mas stress ka sa family mo at napapabayaan mo yung sarili mo. Remember yung dapat natin tandaan, ikaw muna. Hindi po ka-selfishan yan. Hindi yan pagiging makasarili. Ang tawag dyan is katalinuhan. Kung gusto mo na maayos yung pamilya, ayusin mo muna yung sarili mo. Kung gusto mong maging masaya yung pamilya mo, tanungin mo yung sarili mo, masaya ka na ba talaga? Hindi, Pastor, ang kasiyahan ko, kasiyahan nila. No. Kasi kung malungkot sila, malungkot ka rin. Di ba? Hindi naman pwedeng ganun. Okay, kasiyahan mong maging masaya sila, pero kahit anong mangyari, regardless sa nangyayari sa labas, dapat masaya ka pa rin. Hindi naman po palagi na paraiso. Even may relationship tayo sa Diyos, up and down pa rin yung sitwasyon. Bakit up and down pa rin yung sitwasyon? Hindi naman pinangako ng Diyos na porket okay tayo sa Kanya is magiging flawless, magiging, alam mo yon, banayad yung lahat. May mga challenges pa rin. At yung mga challenges na to, mapapagtagumpayan natin kung okay tayo. Bisitahin mo po kami ngayong weekend na to, ngayong Palm Sunday. So, ito po yung ating schedule ngayon pong weekend. Nandito rin po yung ating address. Feel free to contact us if you have any question. Okay? So, bukas yung part 5, we are going to finalize yung story na napakaganda. When we talk about yung family natin, marami tayong matututunan. So, bukas, subaybayan nyo po yung finale. Okay? God bless you and see you tomorrow.